is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa pumili na Wanja card, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pangungulam. I feel na kung sino man ito, meron talagang evil entity sa kanyang paligid kasi siya ay black magic user. I feel kung sino man siya, nagsisinungaling siya sa social media, parang pinapakita niya lagi masaya siya, meron din siyang social life, at I feel na heaviness sa mata yung energy. Bakit kaya? Okay, masaya sa social media pero yung energy niya ay malungkot, to be honest with you. Ngayon, huwag kayo maniwala sa social media niya kasi I don't really feel it's something that's authentic. Or baka yung mga pinapost yung pictures, matagal na yun, hindi ganun yung kanyang life during this time of period. Ngayon, i-clarify natin. I feel na kung sino man siya, marami siyang haters. I feel na marami siguro siyang pinaasa. I feel na pinaasa sa pera, trabaho. So, kung sino man siya, baka siya ay scammer. Okay. Na-sense ko rin na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. I feel na wala na makikinig sa kanya. Another dimension to me. And I'm sensing as well, hari-harian, okay? So, yung kanyang karma basically, mainit siya kasi napapansin niya na hindi na siya minamahal ng mga tao. Parang siyang nagsisik na lang ng attention. Okay? At dahil dito naiyak siya kasi gusto niya siguro siya yung favorite. Okay? Gusto niya ng attention kasi ito siguro yung kanyang attitude na gusto niya nasa spotlight siya madalas. Okay? I feel na social life siya, to be honest with you. So, this is somebody who definitely desire to be self-centered, as you can see. So, kinokontrol niya yung mga tao para mapasunod niya. And I feel na nalulungkot siya kasi, yun nga, may mga tao din na against sa kanya nang bubuli. At ito yung tao na upright kung sino may nagsasabi against sa kanya. Kasi maybe whomever this isn't a liar person. Napansin niya kung ano yung mali sa yung tao. Okay, kaya siya nagsasalita against your person. I'm sensing na iba sa kanila ay black magic user. Pero yung iba kasi, I feel na kalahati dito sa reading mo, hindi naman talaga sila black magic user. Okay, meron lang iba. So, yung kanyang karma basically, iwan siya ng kanyang partners, you can see here. At magdadaman siya for attention, pero pati rin sa kanyang friendship, okay, ganun din nangyayari, na hindi na siya pinapansin, hindi na siya favorite. Yung karma rin niya, nagkakasakit siya. As you can see. And with the worship being here, so kaya siya nilalayuan ng mga tao dahil din sa kanyang ugali na self-centered at saka feeling niya mataas siya, nakokontrol niya yung lahat. So, kaya rin siya nagkakasakit kasi it's kinda like humbling this person. Kasi ito yung tao na dapat na-realize niya kung ba't ito nangyayari na iniwan siya ng mga tao. So, laging may 3 people sa inyong cards, okay? So, ito yung tao na takot sa third-party situation or takot na hindi siya ma-discover and so on. Ayun, malungkot siya kasi makita niya yung mga tao na iba na yung favorite nila, tapos siya naiwan, as you can see here. So, yung karma niya basically, may magsasalita against him or her.
Okay? At kasi yung ugali niya, as you can see. So, anyway, with regards naman sa connection, sa love life, malulungkot siya kasi kung sino man yung tao na minahal niya, iba yung pipiliin. Okay, kung sakali man kasal siya, magbe-break silang dalawa. At maigi mag-isa siya. Kasi I feel na masama talaga yung ugali niya. So, with regards sa Wondro, so this is somebody who really loves company. At saka, ito siguro yung mga tao maraming kaibigan. Pero I feel nakaaway sila behind the scenes. Hindi naman tunay na kaibigan yung energy. Kasi kahit dito sa reading mo, wala nagstay sa kanya, okay? I feel that this person receives the consequences of their actions for cursing you. So, kung sakali man totoong may cursing na nangyari, nakita mo naman may tao na nagkakasakit na dito. Kasi, baka rin, nagsend siya sa inyo ng sakit, okay, by curses. Ngayon, tingnan natin kung ano pa. I feel this person really wants to gain control over others. Pero kasi, I feel na hindi magtatagal yun. Okay? Kasi ayaw ng mga tao sa kanyang ugali. I feel na bilang magugulat yung mga tao sa pag-uugali niya. Kaya siya iiwan din. Ngayon, with the win in reverse, so this person will not win. Can be about case or court case is what I'm trying to say. Or pwede sa mga away. Okay, toxic. Okay? Kaya hindi siya manalo, guys. Kasi toxic yung kanyang attitude. So, babalik sa kanya kung ano man ang curse na nilagay niya sa inyo. Ang kanyang career, actually, kung sakali man experience yung nasa taas, pabagsak siya. Okay, baka kasi mawalan sila ng career dahil sa kanilang pagkakasakit. Pwede rin yun. So, you have the book in reverse and we also got the safe in either way. So, itong tao na to, hindi sila safe mag-express online kasi, first of all, baka kasi mapansin ng mga tao nagsisinungaling siya. Okay, sa kanya mga postings. Kasi, ang realidad dito, guys, iniiwan siya ng mga tao. Baka kasi pinapost niya, may mga tao siyang kasama. Okay? Pero baka kasi itong energy na to, past pa to eh. Hindi siya yung present. Kasi pag present yan, or I don't feel na may mga tao talaga siyang kakampi. Okay? Kung meron man daw, gamitan lang daw. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I wonder really kung ba't kanya kinulam. Baka kasi gusto niya ng control. Pwede rin. Pero hindi ko talaga na-feel, guys, na tumalab yung kanyang curse. Okay? Parang siguro beginner siya. Hindi naman talaga siya marunong. Trinay lang niya. Okay? Yun yung energy natin. Ngayon, yung kanyang karma, makakadama siya ng injustice sa trabaho. At dahil doon mapipilitan siya mag-resign, as you can see here, dahil din sa pagtataksil is what I sense. So as I told you with regards sa friends, wala talaga siyang tunay na kaibigan. At dahil doon masasaktan siya, maiiyak. Okay, kasi ito yung inaakala niya, everyone is his or her friend. Okay, pero in reality, hindi naman pala. So, napakalabo ng kanyang image, to be honest with you. Hindi niya kasi siguro alam na mga kasama pala niya is hindi naman talaga siya mahal as a friend and so on. Magugulat na lang talaga siya. Okay, so anyway, that's it daw, sabi nila. So, I just hope this may give you some insight and awareness about the situation of your person. And God bless all of you. Sa pumili ng Fehu, ito yung reading. So, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pangungulam.
Itong taon na to ay makasarili, kaya siya iniiwan ng kanyang jowa. At I feel na wala siya talagang pinagbago. Ganun pa rin siya mag-handle ng relationship. Or pwede rin kasi sa kanyang kapwa. Okay? Kahit na may kaibigan siya, kamag-anak, hindi niya iniisip yung ibang tao. At I feel naguguluhan ka sa kanya. Yung iba sa inyo hindi kayo sure kung nangulam ba siya or something. Pero i-clarify natin, okay? Baka baguhin ko na lang yung title kasi mukhang hindi lahat about sa kulam. Okay. Pero if yan ako sino man to guys, mabait naman siya. Pero yun nga lang, mas naingibabaw kasi yung kanyang energy ng pagiging makasarili. Kapag nasobrahan yun, doon na yung masamang attitude niya lumalabas or na-sense ko naiyak siya, so I feel na it's more on relationship yung kanyang karma. Dapat matuto siya maging mabuti. Kasi kung hindi siya maging mabuti, paano siya magkakaroon ng mabuting jowa, diba? Or partner. So, ito nga, malungkot siya, minamalas siya. Ito yung isa sa kanyang karma. Baka kasi, itong taon na to, ma-pride. Dahil sa kanyang kayamanan, dahil siguro mayaman siya, okay, or galing sa mayaman na pamilya. So, dahil sa sobrang niyang prideful, mabilis siya ma-aksidente or minamalas siya. Parang pinipilit siya ni God na maging humble. Kasi, look at that, masyado siyang open sa social media. Siguro kung sino man siya, mahilig siya mag-brag posting. Okay, at I feel na naiiyak siya. I'm not sure why with regards to this one. Baka naman kasi meron na siyang work, but yet love life wala. Kasi yun na-sense ko sa energy. Ngayon, kung sino man ito, yun nga, meron naman siyang busilak na kalooban na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaso nga lang, yung problema is napapairal minsan yung kanyang pagiging prideful. Okay, kaya pala, pinipin down siya ng heaven kasi gusto siya ni God na maging humble. Kasi meron nga siyang kapasidad na maging mabuti. It really depends on him or her kung pipilitin niya yun. Kung pipiliin niya maging mabuti. Ngayon, yung kanyang karma, so madalas yung kamalasan, maybe sickness or pwede rin aksidente, kasi pinipilit sila ng Panginoon na mag-contemplate about their life. Kasi I see here na nung bata sila, talagang mabuti silang tao. Yung sad news lang na siguro dahil napabarkada, sumama yung ugali. So speaking about barkada dito, so yung lesson learned niya dapat, matuto siya na maging mabuti. Dapat i-adapt niya yung ugali niya nung bata siya. Kasi, it's a never-ending cycle na stagnant yung kanyang life. Can be about din sa career niya na madalas siyang mapindang, makasakit, okay, malasin. So, yung karma niya ay magiging alone siya. Pati siya nagbabagong buhay. Kapag siya ay natuto guys, yung maganda dito, magkakaroon siya syempre ng asawa na mabuti. Okay, kung may asawa man siya ngayon, I don't feel na tatagal yun kung di siya nagbago. Pero kung nagbago siya guys, may potential kasi na magstay yung connection. Okay? So with the friends being here, so maganda naman yung mangyayari kapag pinili niya maging mabuti. Kasi magkakaroon din siya ng mga tao sa kanyang buhay na mabubuti din. Okay? I feel na inaiyak siya. Kasi minamalas siya sa love life situation. Tapos, pati rin sa career, madalas siyang nag-i-start ulit sa simula. As we can see here. Hindi naman siya tamad. Go-getter naman siya with regards sa career. Yun nga lang, minamalas siya kasi ini-inspire siya sana ng Panginoon maging mabuti. Kasi yun yung kulang sa kanya na ingredient. Okay, so kaya lagi siya nawawala ng jowa, but nag-i-stay yung pera, okay?
So, anyway, with regards to this one, parang gusto niya sabihin, anin ko yung maraming pera kung wala naman akong love life. Kasi I'm sensing with this one as well, na nakakatagpo siya ng mga taong mabubuti, na nag-encourage sa kanya maging mabuti. Okay? And it's really up to this person kung pipiliin niya magbago. Kasi kung magbago siya, magkakaroon siya ng hope with regards to having a connection na talagang, something na mabuti. Okay, feel na talaga naiiyak siya. Honestly speaking, so we got this Fehu. So, yun nga, meron nga siyang kayamanan, pero nakita mo naman sa card mo, mag-isa siya. So, nasense ko talaga yung kalungkutan. Parang, hindi niya mahanap yung kaligayahan sa pera. Parang, hinahanap ng kanyang puso talaga na sana may magmahal sa kanya. Siguro nagpaparinig na yan, na gusto niya magka-jowa and so on. Pero, pa nakaka-jowa, madalas naghihiwalay. Okay, kasi nga daw makasarili, okay? So, yun dapat yung matutunan is kung paano maging mapagmahal. So, for naman, nagpapadala yung Panginoon sa kanya ng mga mabubuting tao. It's really up to him or her kung i-adapt niya yan. So, we have to fight. So far talaga, guys, hindi ko na-sense yung kulam dito. Baka kasi sasama ng kanyang ugali, pinagkambalan mo siyang mangkukulam. So, we have the past here, okay? So, guilt. Kaya pala, guys, ayaw niya magbago. Kasi baka nung past, hindi siya lumaban, tapos may nangyari, kaya siya naging guilty. At simula nun, siguro naging trash talker na siya, naging masama na siyang tao. I feel na di naman dapat siya maging ganon, to be honest with you. I feel na naging gahaman din siya sa pera. Parang tinigil niya talaga maging mabuti. Maybe in the past, this person used to help people. Okay, di siya makasarili noon. Pero, dahil nga nasaktan siya, may nangyari, kaya inisip na lang niya yung kanyang sarili. And broken-hearted is what I sense as well. Make a wish is here. And we also have this one in either way. So, nag-make siya ng wish kay God na sana magkaroon na siya ng lover. Okay, at I feel na pinapakita naman sa kanya ng Diyos kung bakit yung mga lover niya is umaalis. Okay, yung realidad about sa kanyang ugali. Kasi dapat niyang baguhin yun. So, we also have the music here. And we also have the why in either way. So, yun nga, pinipilit siya talaga ng Diyos na mag-contemplate kung bakit ba siya iniiwan sa relasyon. May mga songs din na baka pinapakinggan niya, kaya naging ganyan yung kanyang ugali. Let me remind you na may mga kanta na hindi talaga mabuti para nag-attract ba ng negative vibe yung energy ng mga songs. So, sana iwasan din niya makinig ng mga ganon kasi nakaka-apekto rin yun sa kanyang pag-uugali. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. Mali tayo na shuffle. Really forgive. Okay, suggestion ng mga anghel, lagay ko na lang na title is Karma Reading na lang. Okay. Gusto sabihin ng mga anghel, kung may nagawa man siyang mali sa inyo na trash talk ka or whatever, patawarin mo na lang siya. Kasi, pagdasal mo rin na sana magbago siya. Kasi I really feel na he or she really has a potential to be good kung pipiliin niya. Kasi isa yun sa regalo ng Diyos sa kanya na magkaroon siya ng good heart. Okay? So, sana ma-inspire siya na maging mabuti. So, anyway, yung kanyang karma, yun nga, malas sa career. As you can see. Okay? And I feel na ginagamit niya actually focus si career para hindi siya makapag-contemplate about sa mga mali niya, sa mga bagay-bagay. Ito siguro yung tao na nasaktan, pero hindi siya nag-take some time to heal. Hindi niya iniyak. So, kaya nangyari, namuo yung galit,
kaya yun nga, naging gahaman siya sa pera. So, anyway, sa kanyang karma, darating din ang panahon, 'di ba, remember, marami siyang pera, 'di ba? So, darating ang panahon, magkakaroon siya ng issue sa pera kasi maybe, as I told you, this is somebody na makasarili. Okay? Maybe what happened here is hindi siya tumutulong sa nangangailangan. Sinosolo lang niya yung pera, kaya yung karma din niya, makakaranas din siya ng pagkukulang sa pera, as you can see. So, anyway, isa rin sa kanyang karma, yun nga, walang gana sa kanya yung tao. Kung magkakaroon siya ng relasyon, pila na lang mawawala yung connection, mawala ng gana yung jowa niya. Kasi, yun nga, maghanap yung jowa niya ng tao na mapagmahal. Okay? So, kailangan niya i-contemplate kung ano yung mali sa kanya, bakit, iniwasan siya ng mga tao. So, I feel here na swerte naman siya sa work. Kapag nawalan siya ng trabaho, nagkakaroon ulit siya ng work. Pero kasi yung problema niya, ito rin yung problema na nagiging controlling din siya sa kanyang partner kung nakaka-partner siya. Ito rin yung kamalian niya. Kaya, nangyari is, baka iniiwan siya dahil nga sa kanyang pag-uugali. Ngayon, itong taon na to, may pera siya, pero naghanap talaga siya ng partner. Okay, I feel maiyak talaga siya dahil nga nagiging single siya, as you can see here. Pero darating din ang panahon na may tao sa kanyang buhay na baka magsabi kung ba't siya iniiwan. Okay? So, isa rin sa kanyang karma din, guys. Kung mawalan siya ng work, mayroong pagkakataon sa kanyang buhay na matagal bago siya magkakaroon ng trabaho. It is for this person to contemplate about the reality. I feel na baka magulat ka na lang dahil bigla siya naging mabuti. Okay, maging mapagkumbaba kung ano man yun. I really feel na naiiyak talaga siya. Okay, meron siya emptiness within. So, ipag-pray mo na lang siya na sana magbago na siya. Okay, kasi I feel here that talaga mabuti naman siyang tao within. Hindi lang niya kasi yun ina-apply. Okay, that's it, guys, with your reading. I just hope this may give you some insight about your person. And God bless all of you. Sa mga pumili na radio card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito. Sabi nila sa pangungulam, I feel na naiiyak ka kasi malaki yung bagay yung ginawa nila talaga. At hindi ka lang nila kinulam, kundi may ginawa sila behind the scenes. I'm also sensing evil eye. So, siguro itong tao na to, meron siyang negative emotion towards you. Can be it's about jealousy. I feel this person is a backstabber person. So, huwag kayo magtitiwala sa kanya. I'm sensing naghuhugas kamay din. So, shuffle ko kasi marami ako nagsisense. So, marami rin siyang pinaiyak kasi na-sense ko rin na mabigat sa mata yung energy. Okay, kung sino man to, guys, padalos-dalos siya mag-isip. Iba sa kanila may kinalaman sa card number 1, which is Wunjo. Kasi, I also sense na parang wala siya sa katinoan sa pag-iisip. Yun talaga yung vibe na nasa sense ko. Kaya, yung masakla pa dito, guys, hindi niya muna pinag-iisipan bago siya gumawa ng action. So, anyway, i-clarify natin. So, payo ng mga anghel na mag-observe ka sa taong ito with regards sa kanyang pinapost sa social media. Kasi maybe that thing may give you a clue. Kung ano man yun. Kung naghanap kayo ng preba or something. I feel na kung sino man to, mga agaw siya ng attention. Yeah, attention seeker. At
Actually, na-sense ko na naiyak siya kasi maybe nangyari kasi dito. Kaya siguro siya nagsaselo sa inyo. Baka kasi nakakuha ka ng malaking attention. Baka naman kasi guys, kayo ay influencer. Okay, or nagsaselo siya kasi baka mas marami kayong followers kaysa sa kanya. I feel na wala na siyang ginawa kundi mag-complain at mag-compare. Comparison, really. So, I really sense talagang ang hatred niya sa inyo kasi nakita niya na masaya ka sa ginagawa mo. Okay? At saka, with the good news being here, nangyari sinaswerte ka. So, kaya nangyari dito is nagsaselo siya dahil ganyan nangyayari sa inyong buhay at ikaw yung tinatangkilik ng mga tao at hindi siya. I think it's part of this person's karma. Okay, na ganito yung mangyari na kayo yung umaangat at hindi siya yung pinipili. Kasi first of all, may daya siya. So, ito yung tao na ginagamit niya yung kulam just to accelerate or pwede rin na may binabayaran siya mga tao para umangat. Okay, at saka, I feel na hindi talaga siya mabuting maglaro, to be honest. Kung sakali man politiko siya, mga apak talaga siya ng tao just to be on top. Kahit sabihin natin na may gawin siyang masama, okay, para lang maging na dun sa top place, gagawin at gagawin niya yun. Kasi first of all, kung sino man siya, padalos-dalos siya mag-isip. Mabilis siya mag-isip ng gagawin, tapos hindi man lang niya pinag-isipan na may consequence pala yun. Okay? So, ito yung tao na talagang controlling. Talaga nakabase talaga siya sa curses or sa spell work. Sa'yo naman, walang daya. Pure ka na nandyan sa social media, influencer. Okay, talagang deserve mo kung nasan ka man ngayon. Siya kasi, nakatungtong siya sa ilusyon. Kasi first of all, this person is using spells, as you can see here. Or pwede rin nagbabayad siya ng troll farm just to be on top. So, syempre, control farm yan. Hindi naman talaga genuine yung following mo or yung views mo, diba? Yun nga yung pinakaiba nyo. Kasi meron ka mga following talagang binabalik-balikan yung ginagawa mo because they like it. Itong tao naman to, saka naman babalikan yung ginagawa niya kapag binayaran niya. So, definitely, mas maghihirap siya with regards sa money. Okay, kasi yun nga yung ginagawa niya. Hindi siya yung tipong tao na mag-contemplate ko na yung mali. Okay? And this person needs to surrender yung masyadong great niya sa spell work kasi masyado siyang tiwala sa spells rather than sa kanyang sarili. Okay? So, yun nga, curse, as you can see. So, ito yung tao na kinurse niya ikaw kasi minamahal ka ng mga tao. At saka naiyak siya kasi maybe this is somebody na baka kasi outcast na or hindi naman talaga siya ganun kamahal. So ito rin yung tao na naglalagay ng love spell sa kanyang sarili para mahalin ng mga tao. Pero I don't really feel like it worked, okay? To be honest with you, I feel it's more likely this person has to pay or this person has to do magic para, sumikat or something, okay? So, yun nga, minamahal ka ng mga tao. Isa to sa kanyang karma, actually, as you can see here. Siya naman, baka may mga tao, karma niya to, na may mga tao talaga na pupunahin kung ano yung mali. Kasi normal lang naman yun, diba? Kapag may mga tao nagsasuggest sa'yo and so on, ito yung nangyayari. Yung masaklap dito, hindi niya matake kung ano yung negative comments na yan. Kaya hindi siya nagbabago. So, yung reason kung ba't hindi tinatangkilik yung channel niya, kasi hindi siya nakikinig sa payo ng iba. Ina-assume niya na bully agad yun. When their intention is, na magkaroon sana itong tao na to na may mga followers. So, may magtuturo nga sa kanya ng dapat gawin, pero yung masaklap, hindi niya to papakinggan. So, isa sa kanyang karma, guys, yun nga, may mga genuine ka na tao na nanonood sa'yo kasi siguro gusto nilang pakinggan kung ano yung sasabihin mo, siguro teacher ka doon, or pwede rin na talagang interested sila sa
ginagawa mo. So, anyway, yung kanyang karma, meron darating na panahon din dahil sa kanyang naisip na idea na hindi man lang niya masyadong pinag-isipan, magdadala yan sa kanila sa di magandang posisyon. Kasi may minadali siya na hindi naman dapat. Okay, final maiyak siya kasi isipin niya solely, sana hindi ko ginawa yun. Okay, anyway, let's see what else. Okay, nag-guess ko na rin tong card na to. So, as I told you, may mga tao na magko-comment, diba? Kung anong mali sa kanyang channel or sa following niya. Ngayon, yung mga tao na yan, nakikita ko na yung mali. Okay, ito naman kung sino yung tinanong mo sa akin, hindi niya yung napansin kasi akala niya enjoying yung video niya, marami manonood. So, hindi ko binabase sa meaning ng card. Okay, binabase ko kung ano nakalagay na drawing sa card natin. Ngayon, itong si commenter, sinabi niya nakita niya, pero itong tao na to ay niya makinig kasi nag-e-enjoy siya kung ano man ang kanyang ginagawa. Okay, kala niya attractive yung ginagawa niya. So, yun nga, parang kapareho na ito. Okay, nagulat yung kanyang kasama. So, ito kasi na-assume niya na hindi ganito yung reaction ng mga taong nanonood. So, you also have the hunch here. So, isa sa kanyang karma, yung mga tao rin, maka-experience sila ng feeling of hunch sa kanilang puso na itong tao na to ay hindi mabuti. Kasi, yun nga, kung maglaro siya, this person really played dirty. Okay, just to reach the top. Ay, finaysa rin sa kanyang karma. Siguro narating na niya yung top, pero bumagsak. Bumagsak siya ulit. Okay, pwede rin yun. So, we have the gold in reverse, and we also have the truth. So, kung sakali man, yung ginawa niya sa pagbabagsak, isagsabi siya ng mga rumors, lies about someone, lalabas ang katotohanan. Whether this person like it or not. At yun yung magpupush sa mga tao na mas mahalin ka pa. Kasi yun nga, malalaman ng mga tao na ito palang kung sino yung tinanong mo ay sinungaling. So, we have the lose in either way, and we also got the dream in either way. So, rin sa kanyang karma, guys, kasi feeling ko dream niya talaga na nasa spotlight siya, or talagang pangarap niya na maging katulad mo na sikat and so on. Pero hindi niya yun makakamit. Isa yun sa kanyang karma. Friend zone is in reverse, and we got the lie in reverse. Isa rin sa kanyang karma, guys. Hindi kayo, hindi kayo iwan ng mga tao. Kasi si friend zone natin is naka-reverse. Dahilan nun, kasi yung lie, yung mga manipulation na ginawa niya, na pinagkakalat yung gossip, hindi yun makatotohanan. Wala na makikinig sa kanya kasi, I feel na maraming magagalit sa kanya kasi lalabas yung katotohanan. At saka, syempre, yung mga lie niya, wala na mainiwala doon. Okay, baka dahil din doon, kaya di siya sumikat. Kasi, yun nga, may lamat yung kanyang reputasyon. So, tinan pa natin kung ano pa yung kanyang karma. I'm sensing na yung karma rin niya, guys. May magsisinungaling din sa kanya na ibebetray siya soon. Yun na nasa sense ko. So, may tao sa kanyang buhay na nakita lahat ng mga ginawa niyang kalokohan para ma-achieve lang niya yung nasa top, as we can see here. Ngayon, dahil dito sa tao na naka-witness, kaya mangyari is mag-ending kung ano man yung gusto niya makamit dream. Kasi nakita mo naman din niya yun makakamit based dito sa glass pebbles natin. Okay, so hindi siya mag-accelerate, tsaka talagang mamalasin siya. So, itong tao na to, mapipilitan siyang mag-build ng another channel, ng following, back to zero na naman siya. I feel na may iyak siya dahil doon. Kasi, look at that. Okay, kung tinuloy niya yung kanyang following,
hindi tatalab kasi dahil nga sa iskandalo pwede rin or sa ginawa niya, kaya iniwasan siya ng mga tao. Ngayon, yung karma niya, whether they like it or not, mananatiling mamahalin ka ng mga tao. Siya naman, iniiwasan kasi, yung judgment sa kanya ay hindi maganda. Kasi first of all, nagpakalat siya ng chismis or pwedeng may ginagawa siyang kalokohan just to reach the top. Pwede rin nagkalat din siya ng nagsasingayuma. Okay, so baka yun din yung ginawa niyang curse. Yung nga, nabanggit ko dito yung paglagay ng love spell para makaakit siya ng mga tao. So baka ganun din yung ginawa niya. Pero, nagsa-fade kasi yung mga ganun, guys. Kaya, basically, yung kanyang mga tao na sumusubaybay sa kanya, hindi rin yan permanent. Mag-fade yung pagkahilig nila sa mga content ng taong ito. So, kaya hindi siya tinatangkilik kasi kung maglaro siya, may daya. So, anyway, okay. I feel na yun din yung dahilan kung bakit ayaw na siyang pansinin ng mga tao. Okay, kasi nandaraya nga. Anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng card na isa, ito niya reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao. Okay, matitigil ang kanyang ginagawang kalokohan. Sooner or later is what I sense. I feel na kung sino man siya nang gagayuma siya. Okay, at saka I feel na kakakasakit na rin siya. Hindi pa rin siya nagbabagong buhay, guys. Okay, until now, this person is using black magic. Sa kanya mga kaaway, iba sa kanila, okay, ginagayuma nila yung kanilang lover. To stay in touch with them is what I sense, okay? So, anyway, clarify natin yung cards. Another shuffle dimension. Masense third-party situation. So, positive na nagka-curse siya, guys. Okay? Nasense ko rin yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay, kung ano man ang kanyang karma, mabigat yun. Maawa ang Diyos sa kanya, pero kailangan niya kasing gawa ng paraan. Kailangan niyang baguhin yung kanyang sarili or mag-effort siya na hindi na maging masama. Okay, so yung parte ng kanyang karma, may magbe-betray sa kanya, kaya siya magiging alone. As you can see here. At yung kanyang karma din, akala niya may hope, may pag-asa, pero wala pala. Okay, this could be about a relationship. As you can see here, akala niya, mahal pa rin siya ng kanyang tao or naaakit pa rin yung tao niya sa kanya. And this person kinda like assume na yun nga, loyal sa kanya. Kung sino man yung tao niya. Kasi nga ginagayuma niya, as you can see here. And I feel na with the open being here. So ginawa rin niya siguro. And pati social media ng asawa niya, alam niya, okay, masyado siyang controlling. Ayaw niya na may iba yung kanyang partner. At hindi lang yun, gayuma pa rin ang ginagawa niya. So, yung kanyang karma din, guys. Okay? Okay, kaya pala gusto niya magstay yung kanyang jowa kasi maybe they are using their partner for money. As you can see here. At kung mawala kasi epekto niyan, mangyari niyan is maghihirap siya. So, obviously, yung partner niya is yung
somebody na producer talaga ng money, gold digger yung kanyang 5, honestly speaking. So, yung kanyang karma, whether they like it or not, iiwan talaga siya ng kanyang partner. Dahil meron magtuturo sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. As you can see here. Tapos, itong tao na to, mapipilitan siya mag-sorry sa partner niya, pero huli na yung lahat kasi this person will leave yung kanilang partnership. Yun nga, ito yung tatry niyang gawin na i-stop yung kanyang partner sa pag-alis, but whether they like it or not, aalis talaga si partner niya. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel like the illusions is over. So, before siguro yung partner niya nagoyo ng gayuma. Pero, nangyari is, habang tumagal, nag-fade na yung kanyang gayuma. Kaya natauhan ay yung kanyang partner. So, you have the fake here. So, meron nga siyang fake friend or na tao na magbe-betray sa kanya. So, you can see here. Isa yun sa karma. So, you have the home. So, iba sa kanila, baka yung magbe-betray is baka relative nila. Okay? So, we also have the present in reverse. We also got the boss. So, with regards sa kanyang buhay, it's not something that is definitely stable. I feel whomever this is that you ask, this is a bossy person. Nakala niya, kontrolado niya lahat kahit yung kanyang jowa. Ngayon, kaya aalis si jowa kasi baka toxic na kung sino man yung tinanong mo sa akin. So, with the weak in either way, and this one, so maging weak yung kanilang connection. Kasi walang ginawa yung tao mo kundi mag-take na mag-take. So, yung kanilang connection, it's something of the past na lang. At ayun nga, yung weakness niya talaga is definitely na umalis yung kanyang partner. Kasi maghihirap siya. Okay, anyway, let's see what else do we have here. So, sabi rin nila, the illusion spell will fade. Another shuffle they mentioned to me. I'm sensing really third-party situation. Suddenly, sumakit yung throat ko. So, anyway, tinan natin kung bakit. Baka parte ng karma nila, blockage sa throat. Another, they say, if naman nanatili silang single, dahil sa ahas is what I sense. May stagnant yung kanilang buhay. Ngayon, let's see yung karma. So, there could be court case na mangyayari kasi meron nga mag-instruct sa kanyang tao kung ano yung gagawin. So, if there will be a court case, hindi sa kanya nakalagay yung justice. Okay? So, yun nga yung mangyayari. Magkakaroon ng kaso at hindi siya mananalo doon. Ngayon, dahil iwanan siya ng kanyang asawa or ng kanyang partner, magkakaroon na siya ng issue sa pera. I feel na isa sa ikakaso sa kanya is nanggamit siya ng pera ng iba. So, yun nga, iiwanan siya ng partner kasi galit na sa kanya si partner niya. Kasi wala na siyang ginawa kundi waldasin yung pera. Okay? So, yun nga, yung illusion ay mawawala. So, yung kanyang karma, guys, dahil wala na yung relasyon, hindi na siya magiging bossy. Kasi, wala na nga siyang pera. As you can see. Okay, so, malulungkot siya. So, anyway, mamroblema talaga siya. Kasi, nakadepende lang siya sa magic and so on. Parang wala talaga siyang laban sa kaso. As you can see here. So, marami tayong justice card na naglalabasan. So, anyway, isa rin sa kanyang karma, yun nga yung akala niyang kaibigan, yung pala ay di niya kaibigan. Dahil doon malulungkot siya. At yung taong yun na akala niya ay kaibigan, parang ano siya, i-distort yung kanyang mind, yun yung kanyang karma.
So, baka may scam siya with regards sa money. As you can see here, tapos tatakbuhan na lang siya. Okay, bebetray siya. Okay, tapos malulungkot siya kasi syempre nauto siya nung kanyang kaibigan, kung sino man yun. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you.